Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang revelasyon na hindi kayang tanggapin ni Zoe nang sabihin ni RJ sa kanya na hindi siya totoong tanyag. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Dahil sa naging revelasyon ni RJ kay Lynette tungkol sa pagkatao ni Zoe na hindi niya ito tunay na anak at hindi siya ang totoong ama ni Zoe, naging malinaw ang lahat kay RJ kung bakit na-aksidente siya dahil sa itinatagong sekreto ni Moira sa kanya. Sinabi lahat ni RJ kay Lynette ang natuklasan niya bago siya na-aksidente noon. Hindi naman makapaniwala si Lynette sa mga sinabi ni RJ sa kanya. Mas pinili na lang ni Lynette na itago na lang muna nila ang katotohanan kay Zoe kung ano ang mga naaalala ni RJ sa pag-aakala na mas makakabuti para sa kanila na hindi na malaman pa ni Zoe ang tungkol sa pagkatao niya na hindi siya totoong anak ni RJ. Ngunit ang hindi alam ni RJ at Lynette ay matagal nang alam ni Zoe na hindi si RJ ang tunay niyang ama. Kasabuat ni Zoe ang ina niyang si Moira at Carlos sa panlolokong ginawa nila kay RJ para itago ang totoong pagkatao ni Zoe. Sumang-ayon si RJ sa gustong mangyari ni Lynette dahil kahit na masakit para kay RJ ang nalaman niya sa totoong pagkatao ni Zoe ay minahal niya si Zoe bilang anak niya. Samantala dahil siya hindi matanggap ni Morgana na hindi niya na ituloy ang plano niya sa buhurol ni Justin, muling gumawa ng paraan si Morgana. Nagpadala si Morgana ng dragon dance sa burol ni Justin para asarin si Giselle habang nagluluksa ito sa pagkawala ng anak niyang si Justin. Nakita ni Nurse Ivan at Nurse Karen ang ipinadala ni Morgana, kaya agad na tinawag nila si Annalyn at Lynette para tingnan kung ano ang paparating sa burol ni Justin. Nagmamadaling lumabas si Lynette at Annalyn. Nakita nila na may sumasayaw na dragon dance sa labas ng burol ni Justin. Galit na galit si Lynette nang makita niya ito. Sumigaw si Lynette na itigil nila ang ginagawa nila dahil hindi ito ang tamang lugar para sa Chinese celebration. Sa galit ni Lynette, tinanggal niya ang ulo ng isang dragon dahil para tumigil ito sa ginagawa nila. Maya-maya ay dumating si Morgana na nakadamit ng pang-Chinese na puti at mas lalong ikinagalit ni Lynette nang makita niya si Morgana. Sinabi ni Lynette na wala talagang pinapalampas si Morgana at pati ang burol ni Justin ay binabastos niya. Sinabi naman ni Morgana na gusto niya lang naman maging masaya ang burol ni Justin para hindi maging boring ang mga tao. Kaya mas lalong nagalit si Lynette kaya kinaladkad ni Lynette si Morgana papunta sa banyo. Galit na pinagsabihan ni Lynette si Morgana na pati patay ay hindi niya pinaligtas. Nagsabi naman si Morgana na nagmamagandang loob lang naman siya tapos ay minamasama pa ito ni Lynette. Dahil sa ginawa ni Morgana, sinabihan ni Lynette si Morgana na puntahan niya ang puntod ng kapatid niyang si Moira at doon siya magpa-dragon dance. At pagkatapos ay sumunod na siya sa kapatid niyang si Moira. Sabay iniwan at tinilikuran ni Lynette si Morgana dahil sa galit niya. Naiwan naman si Morgana ng galit na galit sa ginawa sa kanya ni Lynette dahil nasugatan siya nito sa siko sa pagkakatulak sa kanya ni Lynette. Dahilan para magsumbong si Morgana kay Zoe tungkol sa ginawang pananakit sa kanya ni Lynette. Hindi matanggap ni Morgana na pinagtutulungan siya ng mag-inang Lynette at Annalyn sa mga plano niya at masyado na itong nagiging pakialamera sa kanila. Ikinagalit naman ni Zoe ang mga sumbong ni Morgana sa ginawa sa kanya ni Lynette dahil hindi makakapayag si Zoe na masakta ni Lynette ang ina niyang si Morgana, kaya agad na hinanap ni Zoe si Lynette. Nakita ni Zoe si Lynette na paakyat ng hagdan, kaya agad na sinundan ni Zoe si Lynette. Nagulat si Lynette nang tawagin siya ni Zoe habang may kausap siya sa telepono. Galit na hinarap ni Zoe si Lynette at pinagsabihan. Pinaalalahanan ni Zoe si Lynette na hindi pa sila kasal ng Daddy RJ niya at nanay lang siya ni Annalyn
at wala daw karapatan si Lynette na saktan ang pamilya niya. Hindi naman nakapagsalita si Lynette sa mga pinagsasabi sa kanya ni Zoe nang biglang dumating si RJ dahil nagkataon na dinala ni RJ si Giselle sa Apex dahil masama ang pakiramdam ni Giselle. Naabutan ni RJ na pinagsasalitaan ni Zoe si Lynette nang hindi maganda, kaya pinigilan ni RJ si Zoe na huwag niyang pagsasalitaan ang tita Lynette niya. Ngunit hindi tumigil si Zoe at gigil na sinabihan ni Zoe si Lynette na isa siyang kabit at isang disgrasyadang babae at hindi na mababago yon. Napayuko na lang si Lynette sa mga masasakit na salita na sinasabi sa kanya ni Zoe. Mas pinili na lang ni Lynette na huwag na lang patulan si Zoe dahilan para hindi na makapagtimpi si RJ sa sarili niya, kaya galit na sinabihan ni RJ si Zoe na tama na at huwag ka nang magsalita ng ganyan dahil hindi ka isang tanyag. Nanlaki ang mga mata ni Zoe nang marinig niya ang sinabi ni RJ sa kanya dahil halos hindi makapaniwala si Zoe na alam na ni RJ ang pinakatago-tago nilang sikreto ng ina niyang si Moira. Hindi alam ni Zoe kung ano ang sasabihin niya kaya pinigilan na lang ni Lynette si RJ. Nasabi na ni RJ kay Zoe na alam niya na ang lahat dahil nagbalik na ang memorya ni RJ. At mas lalong nagimbal si Zoe nang sabihin mismo ni RJ sa kanya na alam na nilang dalawa ni Lynette na hindi siya totoong anak ni RJ. Ayaw na sanang ipaalam ni RJ kay Zoe ang katotohanan dahil sa payo ni Lynette na huwag na lang sabihin kay Zoe ang totoo dahil alam ni Lynette na masasaktan si Zoe. Pero dahil sa sumusobro na si Zoe kung makapagsalita kay Lynette dahil kung tutuusin, sampid lang si Zoe sa pamilya Tanyag. Kaya walang karapatan si Zoe na pagsalitaan si Lynette ang ina ng totoong anak ni RJ. Hindi na maikakailapan ni Zoe na alam na ni RJ ang katotohanan sa likod ng pagbabalat kayo niya ng matagal na panahon. Dahil sa kahihiyan, umiiyak na iniwan ni Zoe si Lynette at RJ. Kaya agad na pinuntahan ni Zoe si Morgana para sabihin na ito na ang katapusan nilang mag-ina. Dahil nanumbalik na ang mga alaala ng Daddy RJ niya. Ang hindi alam ni RJ, alam na ni Zoe ang pagkatao niya. Kinabahan si Morgana dahil ang buong akala ni Morgana ay nasisiraan lang ng ulo sa RJ. Kaya't kampante si Morgana na kahit pasabihin ni Carlos ang sekreto nila kay RJ ay walang maniniwala sa dalawang sira ang ulo. Isang pagkakamali ang inaakala ni Morgana dahil hindi na nila maluloko si RJ dahil nanumbalik na ang mga alaala niya, dahilan para maungkat ang sikreto nilang mag-ina. Malalaman na din kaya ni RJ kung sino ang totoong ama ni Zoe at malalaman na din kaya nila na si Morgana at Moira ay iisa. At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.